Isang sampal ng katotohanan. Habang si Rena ay nagdurusa sa pagkalumpo, ang kanyang fiancé na si Weldon ay nagpapakasasa sa bisig ng matalik niyang kaibigan na si Winona. "Pabigat ka na lang, Rena," ang mariing sabi ni Weldon habang hawak ang perang pinaghirapan ng dalaga. Ngunit hindi nila alam, ang bawat patak ng luha ni Rena ay binhi ng isang matinding pagbabalik. Isang makapangyarihang anino ang darating upang bawiin ang lahat. Sino ang tunay na kakampi sa gitna ng unos? Tatayo pa kaya ang pusong dinurog ng pagtataksil? Swerte pa rin tayo na hindi na makakalakad ang babaeng iyan, Winona. Isipin mo, sa halip na maging pabigat sa plano nating pag-alis, ang aksidente niya pa ang magbibigay sa atin ng tiket papuntang Manila. Ang laki ng makukuha nating insurance money. Ang boses na yon, malamig, kalkulado at puno ng panunuya, ay nanggaling kay Weldon. Ang lalaking pinaglaanan ni Rena ng bawat sentimong kinita niya mula sa pagtatali ng mga lambat sa ilalim ng mainit na araw. Ang boses na dati ay bumubulong ng mga pangako ng pag-ibig, ngayon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa kabilang panig ng manipis na dingding na gawa sa sawali, nakahiga si Rena. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at maliliit na sugat mula sa maghapong pagtatrabaho bago ang aksidente, ay kasalukuyang may hawak na karayom at sinulid. Pinipilit niyang tapusin ang isang makapal na sweater para kay Weldon dahil alam niyang madaling sipunin ng nobyo kapag malamig ang simoy ng dagat. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga binti, na pilit niyang pinatitigas para sa kanyang pagpapanggap, ang tunay na kirot ay unti-unting gumagapang paakyat sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang hagikhik ni Winona, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa tunay na kapatid. Kawawa naman si Rena, di ba? Akala niya siguro ay bayani siya dahil sinuportahan kanya sa pag-aaral. Hindi niya alam, ginamit mo lang ang bawat pawis niya para mapalapit sa akin. Binitawan ni Rena ang telang hawak niya. Hindi ito bumagsak ng may ingay, kundi dahan-dahang napadpad sa sahig na tila isang lantang dahon. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong buhangin. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tumayo at sipayo ang dalawa. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling laro. Ang bawat salitang naririnig niya ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso, dahan-dahan at walang awa. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang biyenan na si Aling Wilhelmina. May dala itong baso ng tubig, ngunit ang mukha ay hindi kakikitaan ng tunay na pag-aalala. Ang matanda ay kilala sa buong nayon bilang isang madasaling babae. Ngunit sa loob ng bahay na ito, siya ang reyna ng panlilinlang. Lumapit siya sa higaan ni Rena at hinaplos ang buhok ng dalaga. Isang haplos na tila lason na dumidikit sa balat. "Anak, huwag kang mag-alala," sabi ni Wilhelmina sa tonong tila nagmamalasakit. "Kahit ganito ang kalagayan mo, hindi ka namin pababayaan. Pero alam mo naman, mahirap ang buhay. Siguro, mas mabuti kung pirmahan mo na ang papeles para sa lupa ng mga magulang mo. Para naman may panggastos tayo sa gamot mo at para na rin maipakita mo ang utang na loob mo sa amin na tumatanggap sa iyo kahit lumpo ka na." Naramdaman ni Rena ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng kumot. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanyang hininga. Siya ang nagpakain sa kanila. Siya ang nagbayad ng mga utang ni Weldon. At ngayon, dahil lamang sa akala nila ay hindi na siya makakalakad, itinuturing na siyang isang basahan na dapat pigain hanggang sa huling patak ng pakinabang. "Weldon!" Pabulong na tawag ni Rena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa nagbabagang galit na pilit niyang ikinukubli. Pumasok si Weldon sa silid. Mabilis na nagpalit ang kanyang ekspresyon mula sa pagkairita tungo sa isang huwad ng ngiti. Lumapit siya at humalik sa noo ni Rena, isang halik na naramdaman ng dalaga
na tila isang malansang marka ng pagkakanulo. Bakit? Mahal ko? May kailangan ka ba? Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami ni Mama. Hinding-hindi ka namin iiwan. Tumingin si Rena sa mga mata ni Weldon. Ang mga matang dati niyang tinitingnan bilang kanyang langit. Ngunit ngayon ay nakikita na niya bilang isang madilim at mababaw na hukay. Napansin niya sa leeg ni Weldon ang isang maliit na bahid ng lipstick, ang kulay na pag-aari ni Winona. Ang bawat hibla ng kanyang pagmamahal ay tila unting nalalagas, napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Sa labas ng bintana, narinig ang hampas ng mga alon sa dalampasigan, isang malungkot at paulit-ulit na tunog na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, puno ng mga lihim na tila mga aninong nagmamasid. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng lahat ang siya ring kukuha ng natitira mong dangal? Paano naging ganito kadilim ang puso ng mga taong pinakapinahalagahan niya? Nanatiling nakapikit si Rena habang lumalabas ang mag-ina sa silid, muling nagbubulungan tungkol sa kung paano nila hahatiin ang lupang hindi pa man nila pag-aari. Ang kanyang mga paa, na akala ng lahat ay wala ng buhay, ay lihim na bumaluktot sa ilalim ng kumot. Ang bawat kalamnan niya ay tila naghahanda para sa isang giyera na siya lamang ang nakakaalam. Hindi na siya ang Rena na madaling linlangin. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, isang mas matatag na babae ang nagsisimulang mabuo. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging kaya niyang gawin ay yakapin ang lamig ng gabi at ang hapdi ng katotohanan. Hanggang kailan kaya niya kayang itago ang talas ng kanyang mga mata sa likod ng mga luhang hindi natitigil sa pag-agos? Ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay bahagi lamang ng isang mas malaking patibong na inihanda para sa kanya? Huwag kang maging matigas ang ulo, Rena. Isipin mo ang lahat ng ginawa namin para sa iyo simula noong mamatay ang mga magulang mo. Pinatuloy ka namin dito sa aming pamamahay kahit na wala kang kahit na anong maibibigay noon. Ang tinig ni Aling Wilhelmina ay tila isang malamyos na kanta, ngunit ang bawat nota nito ay may dalang lason. Pumasok siya sa silid bitbit ang isang mangkok ng lugaw na halos tubig na lamang ang laman. Ang usok nito ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy at gamot. Inilapag niya ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng higaan ni Rena. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na gipit na usapan. Nakatitig si Rena sa kisaming gawa sa nipa. Binibilang ang bawat hibla nito upang pigilan ang sarili sa pagsigaw. Ang utang na loob na laging binabanggit ng matanda ay tila isang makapal na lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Unti-unting humihigpit sa bawat segundong lumilipas. Alam niya ang katotohanan na siya ang nagbayad ng bawat pako sa bahay na ito. Siya ang nagpuno ng kanilang hapagkainan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa mata ni Wilhelmina, siya ay nananatiling isang pulubi na dapat tumanaw ng walang hanggang pasasalamat. Mama, pirmahan na niya dapat yan. Naghihintay na ang abogado sa kanto. Singit ni Weldon na nakasandal sa hamba ng pinto. Tinitingnan ang kanyang relo ng may pagkainip. Sa likod niya, nakasilip si Winona, suot ang isang bagong pares ng hikaw na alam ni Rena na binili gamit ang perang itinabi niya sana para sa kanilang kasal. Dahan-dahang naupo si Wilhelmina sa tabi ni Rena, kinuha ang payat na kamay ng dalaga at hinaplos ito ng may huwad na pagmamahal. Anak, ang lupang yun sa Cebu ay nakatiwangwang lang naman. Kung isasalin mo ito sa pangalan ni Weldon, mas mapapangalagaan niya ito. Para na rin ito sa kinabukasan ninyong dalawa. Hindi mo na kailangang mag-alala sa panggastos mo dahil habang buhay ka naming aalagaan dito. Naramdaman ni Rena ang lamig ng isang pluma na ipinilit isingit ni Wilhelmina sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang papel na nakalatag sa kanyang harapan ay tila isang hatol ng kamatayan.
Hindi lamang ito basta lupa. Ito ang huling alaala ng kanyang tunay na pagkatao, ang tanging koneksyon niya sa mga magulang na maaga niyang naulila. Pirma na Rena, bulong ni Weldon. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Isang kilos na tila nagbibigay ng suporta, ngunit ang totoo ay isang paraan ng pagpilit. Para ito sa atin. Huwag mong hayaang masayang ang lahat ng sakripisyo namin sa pag-aalaga sa iyo ngayong lumpo ka na. Tumingin si Rena sa kanyang maliit na aparador kung saan nakapatong ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, tila narinig niya ang boses ng kanyang ina na bumubulong sa hangin, nagbibigay ng lakas na huwag sumuko. Ang bawat pangungutya ni na Weldon, ang bawat haplos na may dalang pandaraya ni Wilhelmina, ay tila naging maliliit na spark na nagpaalab sa apoy sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay kumirot sa pagpipigil ng iyak. Ang kanyang puso ay parang dinudurog ng isang higanteng kamay. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng kanyang pagmamahal? Ang maging isang kasangkapan lamang sa kamay ng mga taong itinuring niyang pamilya. Bakit kailangan ngayon pa, tita? Tanong ni Rena. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Kaaksidente ko lang, hindi pa nga ako nakakabangon. Nagbago ang mukha ni Wilhelmina. Ang huwad ng ngiti ay biglang napalitan ng isang madilim at mapanganib na anyo. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Rena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng dalaga. Dahil wala ka ng silbi, Rena, isang kang pabigat. Ang tanging paraan para mabayaran mo ang lahat ng pagpapakain namin sa iyo ay ang ibigay ang lupang yon. Huwag kang magmagaling, dahil kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka na at namamalimos. Ang bawat salita ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Rena. Sa gitna ng tensyon, narinig ang tunog ng pagbagsak ng isang bagay sa labas ng silid. Isang mabigat na bagay na tumama sa sahig. Kasunod ang katahimikan na tila mas nakabibingi kaysa sa sigaw ni Wilhelmina. Natigilan ng lahat. Dahan-dahang lumingon si Weldon sa pinto. Sino yan? Isang pamilyar na amoy ng tablang nara at dagat ang pumasok sa silid. Ngunit bago pa man sila makakilos, may isang bagay na napansin si Rena sa dokumentong nasa harap niya. Isang maliit na piraso ng impormasyon sa ibabang bahagi ng papel na hindi niya napansin kanina. Isang pangalan na hindi kay Weldon, kundi sa isang taong hindi niya inaasahang kasama sa planong ito. Sino ang tunay na utak sa likod ng paglipat ng lupang ito? At hanggang kailan kayang tiisin ni Rena ang pananakit ng mga taong akala niya ay kanyang sandigan? Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Rena. Ang galit ay parang apoy. Sinusunog nito, pati ang pusong nagmamahal. Ang mga salitang ito ay tila isang malayong bulong sa isipan ni Rena habang nakatitig siya sa madilim na sulok ng kanyang silid. Ang gabi ay malalim na, at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang paghilik ni Aling Wilhelmina mula sa kabilang silid. Ngunit para kay Rena, ang katahimikan ay puno ng mga boses ng pagtataksil. Dahan-dahang iginalaw ni Rena ang kanyang mga binti sa ilalim ng makapal na kumot. Ang bawat kalamnan ay tila sumisigaw sa sakit dahil sa ilang araw na pananatiling walang kibo. Ang hapdi ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit kailangan niyang tiisin. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Sa gitna ng dilim, unti-unti siyang bumangon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak sa gilid ng higaan para sa suporta. Ang sahig na gawa sa kawayan ay naglalabas ng mahihinang tunog sa bawat paggalaw niya, kaya't bawat hininga niya ay pigil. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila lalabas na sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang siwang ng pinto,
Narinig niya ang mahihinang boses mula sa kusina. Isang liwanag mula sa lampara ang sumisilip, nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Sigurado ka ba na pirma na lang ang kulang, Weldon? Baka mapansin niya ang pangalan ng abogadong yon sa dulo. Bulong ni Winona. Narinig ni Rena ang kalansing ng mga kubyertos. Tila nag-eempake ang mga ito ng mga gamit. Huwag kang praning, Winona. Masyadong lunod sa drama ang babaeng iyan para basahin ang maliliit na letra. Akala niya siguro ay pambili lang ng gamot niya ang lupang yon. Sagot ni Weldon na may kasamang mapait na tawa. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa insurance at ang benta ng lupa, diretso na tayo sa Manila. Hahayaan na natin si Mama na bahala sa kanya. Tutal, mahilig naman si Mama sa charity, di ba? Naramdaman ni Rena ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat salita ni Weldon ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging bulag. Ang lalaking pinag-aral niya, ang lalaking ipinagluto niya ng mainit na sabaw sa tuwing may sakit ito, ay handa siyang itapon na parang isang basurang wala ng pakinabang. Ang pangalang nakita niya sa dokumento kanina, Attorney Victoriano, ay tila isang susi sa isang pintong hindi niya pa kayang buksan. Sino ang taong ito at bakit ito nakikialam sa lupa ng kanyang pamilya? Lihim na sumilip si Rena at nakita ang dalawang maleta na nakatago sa ilalim ng hapagkainan. Ang mga gamit ni Winona ay maayos nang nakatiklop, kasama ang ilang alahas na pag-aari ni Rena na matagal nang nawawala. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila napuputol. Nais niyang sumigaw, nais niyang tumayo at ipakita sa kanila na hindi siya lumpo, ngunit isang alaala ang pumigil sa kanya. Ang mukha ni Wyatt, ang malulungkot na mata nito at ang pangakong hinding-hindi siya nito iiwan. Bumalik si Rena sa kanyang higaan bago pa siya mahuli. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, hindi dahil sa pinsala, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Humiga siya ng pabaligtad, isinusubsob ang kanyang mukha sa unan upang hindi marinig ang kanyang mga hikbi. Ang bawat patak ng luha ay tila isang sumpa para sa kanyang sarili. Isang sumpa na hindi na siya muling magpapalinlang. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Rena na tila may nakatingin sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay hindi bago, ngunit sa gabing ito ay mas matindi. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa bintana na bahagyang nakabukas. Ang buwan ay nagbibigay ng malamlam na liwanag sa labas, sapat na upang makita ang isang matangkad na anino na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ito si Weldon, hindi rin ito si Wyatt. Ang anino ay nananatiling walang kibo, tila isang bantay sa dilim na nagmamasid sa bawat galaw niya. Sino ang taong yon? At bakit tila pamilyar ang tindig nito, na tila ba matagal na siyang sinusubaybayan mula sa malayo? Ang kaba sa dibdib ni Rena ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng takot at pag-asa. Ang anino sa bintana ay tila isang pahiwatig na ang kanyang mundo, na akala niya ay gumuho na, ay mayroon pang mga sikretong hindi niya pa natutuklasan. Isang malakas na hangin ang umihip, nagdulot ng tunog ng mga dahon na tila ba bumubulong ng isang babala. Sino ang estrangherong nagmamasid sa kanyang paghihirap? At ano ang kinalaman nito sa misteryosong pangalan sa dokumentong nais nilang papirmahan sa kanya? Habang ang gabi ay unti-unting naglalaho, ang labanan ni Rena ay nagsisimula pa lamang sa dilim. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay tila nag-aalangan na sumilip sa pagitan ng makapal na hamog na bumabalot sa dalampasigan. Ang amoy ng alat at basang buhangin ay humahalo sa lamig ng hangin, na tila ba may dalang mga lihim mula sa malayo. Sa Aksyong Tao, kung saan ang mga malalaking balangkas ng mga bangka ay tila mga kalansay ng mga higanteng isda. Abala si Wyatt sa pagpapakinis ng isang mahabang tabla. Ang tunog ng kanyang pag-aayos ay tila isang ritmo na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Mabigat, matiyaga, at puno ng pag-aalala
para sa babaeng laging laman ng kanyang isipan. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa maliit na nayon ng mga mangingisda. Bumaba ang isang lalaki na may tindig na tila isang hari. Matikas, nakasuot ng malinis na barong, at may mga matang tila nakakabasa ng bawat nakatagong katotohanan. Ito si Warwick. Humakbang siya palapit kay Wyatt. Ang kanyang mga sapatos ay hindi nag-iiwan ng malalim na bakas sa tuyong buhangin. Tila ba hindi siya kabilang sa mundong ito ng hirap at pagtitiis? Ikaw ba si Wyatt? Ang tanong ng estranghero. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad, ngunit may himig ng paggalang. Tumigil si Wyatt sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay na puno ng alikabok mula sa kahoy ay mahigpit na humawak sa kanyang kagamitan. Sino ang naghahanap? At ano ang kailangan mo sa isang hamak na bumubuo ng bangka? Hindi sumagot si Warwick, sa halip ay inilabas niya ang isang maliit na litrato. Ito ay isang kupas na larawan ng isang babaeng may suot na mamahaling hiyas. Ngunit ang mga mata nito ay eksaktong katulad ng mga mata ni Rena. Naghahanap ako ng isang babaeng nagngangalang Rena. Ang balita ko, siya ay naninirahan sa pangangalaga ng pamilyang Villamor. Sinasabi nilang siya ay biktima ng isang malaghim na aksidente. Naramdaman ni Wyatt ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang pagiging maprotekta niya kay Rena ay biglang nag-alab. Kung isa ka sa mga taong gustong saktan siya, mas mabuting umalis ka na ngayon. Marami nang pinagdaanan ng babaeng yon mula sa mga taong akala niya ay kakampi niya. Ngumiti ng bahagya si Warwick, isang ngiting puno ng pait at pangungulila. Hindi ko siya sasaktan. Narito ako upang bawiin ang dapat ay sa kanya. Dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pagtitiwala, pumayag si Wyatt na dalhin si Rena sa isang liblib na bahagi ng baybayin ng hapong iyon. Binuhat niya ang dalaga mula sa kanyang higaan. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay puno ng pag-iingat. Tila ba dala-dala niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Inupo niya si Rena sa isang malapad na bato, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa paanan ng dalampasigan. Nang lumitaw si Warwick mula sa mga anino ng mga puno ng niyog, ang mukha ni Rena ay kakikitaan ng matinding kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang mga binti na pilit niyang pinatitigas. Ngunit nang magsalita si Warwick, ang lahat ng takot ay tila napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Rena, sabi ni Warwick, ang kanyang boses ay tila nababasag. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng dalaga. Hindi alintana ang dumi sa kanyang mamahaling suot. Matagal ka naming hinanap. Ang bawat gabi ay puno ng panalangin na sana ay buhay ka pa. Inilabas ni Warwick ang parehong litrato at inilapag ito sa palad ni Rena. Ang bawat daliri ng dalaga ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ng babae sa larawan. Ito ang kanyang ina, ang parehong mukha na laging laman ng kanyang mga panaginip, ang parehong ngiti na nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng hirap ng pagtatali ng mga lambat. Sino ka? Pabulong na tanong ni Rena. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak, bumabasa sa lumang larawan. Ako ang iyong kuya, Rena, sagot ni Warwick. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding galit habang nakatingin sa mga pasa sa braso ni Rena na hindi na itago ng kanyang damit. Hindi ka isang ulilang iniwan sa kalsada. Ikaw ang anak ng isang babaeng ang kapangyarihan ay kayang yumanig sa buong Cebu. Ang lupang pinag-aagawan nila, ang lupang nais nilang nakawin sa iyo, ay maliit na bahagi lamang ng kahariang nakalaan para sa iyo. Naramdaman ni Rena ang isang matinding bugso ng emosyon, ang pait ng nakaraang paghihirap at ang gulat sa bagong katotohanan. Tumingin siya kay Wyatt na nakatayo sa di kalayuan. Ang mukha nito ay puno ng halo-halong lungkot at saya para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangungutya ni Weldon at ang tuso ni Aling Wilhelmina ay tila naging maliliit na anino sa harap ng naglalabiyab na katotohanan. Hinawakan ni Warwick ang kamay ni Rena ng mahigpit. Huwag kang matakot. Simula sa araw na ito,
Ang bawat luhang ibinuhos mo ay babayaran nila ng higit pa sa inaasahan nila. Ngunit kailangan kong malaman, handa ka na bang bawiin ang iyong dangal? Tumingin si Rena sa malawak na karagatan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng panghihina. Gusto kong makita silang bumagsak, kuya. Gusto kong makita kung paano mawawala ang lahat sa kanila sa harap ng babaeng akala nila ay walang kalaban-laban. Ngunit bago pa man sila makapagplano, narinig ang tunog ng mga yabag ng paa na papalapit sa kanilang pinagtataguan. Isang boses ang tumawag sa pangalan ni Rena mula sa kakahuyan. Isang boses na puno ng pagduda at panganib. Rena? Sino ang kasama mo riyan? Ang boses ni Weldon ay tila isang babala na ang kanilang lihim ay malapit ng mabunyag. Paano ipapaliwanag ni Rena ang presensya ng isang mayamang estranghero sa gitna ng gabi? At handa ba siyang harapin ang panganib na dulot ng pagkakalantad ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bago pa man matapos ang kanyang plano? Mas masakit ang magsinungaling sa taong tanging nagmamalasakit sa iyo kaysa sasaktan ang taong nanlinlang sa iyo. Ang kaisipang ito ay tila isang tinik na nakabaon sa lalamunan ni Rena habang pinapanood niya ang papasikat na buwan sa kabila ng malawak na dagat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng pasasalamat, ngunit may kasama itong bigat ng pagkakasala na tila isang batong nakatali sa kanyang leeg. Sino ang kausap mo, Rena? May narinig akong boses ng lalaki rito sa kakahuyan. Ang boses ni Weldon ay bumasag sa katahimikan, puno ng hinala at panunuri. Lumitaw siya mula sa mga anino ng mga puno ng niyog. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ni Rena at Wyatt. Mabilis na kumilos si Wyatt. Tumayo siya sa harap ni Rena. Ang kanyang malapad na balikat ay tila isang pader na humaharang sa anumang masamang intensyon ni Weldon. Ako ang kausap niya, Weldon. Inilabas ko lang siya rito para makalanghap ng sariwang hangin. Masyado na siyang matagal na nakakulong sa madilim mong silid. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Weldon. Ang ating bayaning tagagawa ng bangka. Huwag mong kalimutan, Wyatt, na ako pa rin ang fiancé ni Rena. Ako ang may karapatang magdesisyon kung saan siya dapat pumunta. Lumapit si Weldon at hinawakan ang braso ni Rena nang may diwastong higpit. Tila ba nagmamay-ari siya ng isang gamit na ayaw niyang makuha ng iba. Uwi na tayo, Rena. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga dokumentong kailangan mong pirmahan. Naramdaman ni Rena ang panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa takot kay Weldon, kundi dahil sa matinding pagtitimpi na huwag itulak ang lalaking ito palayo gamit ang sarili niyang mga binti. Tiningnan niya si Wyatt at sa isang sulyap na yon, nakita niya ang lungkot at ang naglalabiyab na pagnanais ng lalaki na iligtas siya. Nang makaalis si Weldon, dinala ni Wyatt si Rena sa kanyang maliit na talyer sa tabi ng dagat, ang kanyang santuwaryo kung saan ang amoy ng barnis at pinagtabasan ng kahoy ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, inupo ni Wyatt si Rena sa kanyang gawang silya. Rena, alam kong marami kang itinatago. Mahinang sabi ni Wyatt habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng dalaga. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng langis at nagsimulang masahehin ang mga paa ni Rena. Ang kanyang mga haplos ay tila mga bulong ng pag-asa, puno ng ingat at paggalang. Hindi ko kailangang malaman ang lahat ng sikreto mo. Ang kailangan ko lang ay malaman mo na nandito ako. Hinding-hindi kita iiwan, kahit natalikuran ka pa ng buong mundo. Ang bawat haplos ni Wyatt sa kanyang mga paa ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa buong pagkatao ni Rena. Nararamdaman niya ang init ng mga kamay nito, ang bawat kalyo na tanda ng pagsisikap at ang bawat banayad na pagpisil na tila ba naglalayong ibalik ang buhay sa kanyang mga binti. Ang kabalintunaan ng lahat ay nararamdaman niya ang bawat dampi, ngunit kailangan niyang magpanggap na manhid. Ang hapdi ng kanyang kasinungalingan ay mas masakit kaysa sa anumang pinsalang natamo niya
sa aksidente. Bakit, Wyatt? Tanong ni Rena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng nagbabadyang mga luha. Bakit mo ginagawa ito para sa isang babaeng tila wala ng kinabukasan? Tumigil si Wyatt at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rena. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumipat mula sa paa ng dalaga patungo sa kanyang pisngi. Hinahaplos ito ng may sapat na tamis upang pawiin ang lahat ng pait ng nakaraan. Dahil nakita ko ang ganda ng iyong kaluluwa noong nagtatahi ka pa ng mga lambat sa ilalim ng init ng araw. Dahil nakita ko kung paano mo ibinigay ang lahat para sa ibang tao nang hindi nag-iiwan ng kahit ano para sa iyong sarili. Ngayon, Rena, hayaan mo namang ako ang mag-alay para sa iyo. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Ang amoy ng dagat at ang init ng gasera ay bumalot sa kanila sa isang mundong sila lamang ang nakakaalam. Iniyuko ni Rena ang kanyang ulo at isinandal ito sa balikat ni Wyatt. Hinahayaan ang kanyang sarili na umiyak, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa matinding ginhawa na dulot ng isang tunay na pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling tila tumigil ang mundo at ang bawat sakit ay pansamantalang naglaho. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay may dalang panganib. Sa likod ng isang malaking tumpok ng mga tabla, sa labas ng talyer, isang pares ng mga mata ang nagmamasid. Si Winona, nakita niya ang lahat. Ang pag-aalaga ni Wyatt, ang pagluha ni Rena, at ang malalim na pagtitinginan ng dalawa. Isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Nagpapakasasa ang lumpong ito sa bisig ng isang hamak na manggagawa habang ang aking Weldon ay abala sa pagpaplano ng ating kinabukasan. Akala mo ba ay makakaligtas ka, Rena? Anong panganib ang dala ng pagkakatuklas ni Winona sa lihim na ugnayan ni Rena at Wyatt? At hanggang kailan kayang itago ni Rena ang katotohanang ang kanyang mga binti ay may lakas na, lalo na't ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibay dahil sa pag-ibig ni Wyatt. Akala mo ba, Rena, sapat na ang awa para panatilihin ang isang lalaki sa tabi mo? Sa tingin mo ba, ang isang tulad ni Weldon ay magtitiyaga sa isang babaeng hindi man lang makatayo para pagsilbihan siya? Ang boses ni Winona ay tila kiskis ng kalawang sa isang lumang bakal. Matinis, masakit sa tainga at puno ng lason. Pumasok siya sa silid ni Rena nang walang katok. Dala ang isang mangkok ng sabaw na kapapakulo pa lamang. Ang usok nito ay pumapailan lang sa hangin. Nagdadala ng amoy ng luyang, tila sumasakal sa lalamunan ng dalaga. Suot ni Winona ang isang kulay pulang bestida. Ang tela nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Isang kulay na tila nagsisigaw ng tagumpay sa gitna ng luksa ni Rena. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Rena ang isang maliit na krusipiho na gawa sa kahoy, ang tanging alaala ng kanyang ama. Hinahaplos niya ang bawat ukit nito, humuhugot ng lakas sa gitna ng pangungutya ng babaeng dati niyang tinawag na kapatid. Ang bawat salita ni Winona ay tila isang mabilis na agos ng maruming tubig na pilit lumulunod sa kanyang katinoan. Ang kanyang puso ay kumikirot, bawat pintig ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ibinigay niya para sa pagkakaibigang ngayon ay isa na lamang tumpok ng abo. Tingnan mo ito, Rena, sabi ni Winona habang inilalapit ang kanyang kamay sa mukha ng dalaga. Kumislap ang isang singsing na may maliit na brilyante. Ibinigay ito sa akin ni Weldon kanina. Sabi niya, ito raw ang nararapat sa isang babaeng marunong magpahalaga sa kanya. Hindi tulad mo na puro trabaho lang ang inatupag hanggang sa naging ganito ang itsura mo. Isang lantang gulay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona habang pinagmamasdan ang kawalan ng kibo ni Rena. Lumapit siya sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa malisya.
Gusto ko lang malaman, Rena, totoo nga bang wala ka nang nararamdaman sa mga binti mo? O baka naman nag-iinarte ka lang para makuha ang atensyon ni Wyatt? Nakita ko kayo kagabi sa dalampasigan. Nakakasuka ang pagpapakitang tao mo. Biglang itinagilig ni Winona ang mangkok ng mainit na sabaw. Walang babala, walang pag-aalinlangan. Ang kumukulong likido ay dahan-dahang tumapon, pumagsak ng direkta sa mga hita ni Rena. Ang init nito ay tila isang dila ng apoy na dumidikit sa balat, na nalaytay sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang singaw ng sabaw ay umakyat sa mukha ni Rena, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling tila isang rebultong gawa sa bato. Sa loob ng isipan ni Rena, ang bawat selula ng kanyang katawan ay sumisigaw na lumayo, na sumigaw sa sakit, na sipain ang babaeng nasa harap niya. Ngunit ang kanyang kalooban ay mas matigas pa sa Nara. Kinagat niya ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niya ang alat ng sarili niyang dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakakuyom sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa tila mawalan na siya ng pakiramdam sa kamay kapalit ng pagpigil sa kanyang mga binti. Ay pasensya na. Ang huwad na bulalas ni Winona, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang pamumula ng balat ni Rena sa ilalim ng basang tela. Nulasot ang kamay ko, pero mukhang tama nga sila. Wala ka na talagang nararamdaman. Kahit mamatay ka na yata sa hapdi, hindi mo pa rin malalaman. Inilapag ni Winona ang bakanting mangkok sa mesa nang may malakas na tunog. Lumapit siya sa tainga ni Rena at bumulong. Ang kanyang hininga ay tila isang malansang hangin. Maghanda ka na, Rena. Sa linggo, isusuot ko ang puting belo sa harap ng altar kasama si Weldon. At ikaw, mananatili ka rito sa madilim na silid na ito, nabubulok kasama ang mga pangarap mong kinuha ko na. Nang lumabas si Winona sa silid na tumatawa, naiwan si Rena sa nakabibinging katahimikan. Ang init ng sabaw ay unti-unti nang nagiging isang nanunuot na hapdi. Ang kanyang balat ay tila binabalatan ng buhay, ngunit hindi siya kumilos. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamakaawa, ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling sa dilim. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa pinto kung saan lumabas ang babaeng nagtaksil sa kanya. Ang bawat sakit na nararamdaman niya sa kanyang mga hita ay naging gatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa lupang nais nilang kunin. Hindi na ito tungkol sa lalaking hindi naman karapat-dapat sa kanya. Ito ay tungkol sa bawat patak ng lason na ibinuhos nila sa kanyang buhay. Hanggang kailan kaya kayang tiisin ni Rena ang hapdi bago siya tuluyang sumabog? Ano ang magiging hitsura ng mukha ni Winona kapag nalaman niyang ang bawat segundong pananakit niya ay inililista na sa aklat ng tadhana ni Rena? Sa gitna ng dilim at ng amoy ng sunog na balat, isang sumpa ang nabuo sa puso ng dalaga. Isang sumpang hindi titigil hanggat hindi niya nakikitang lumuluha ng dugo ang mga taong kumuha ng kanyang dangal. Huwag kang mag-alala, Rena. Magiging maayos din ang lahat sa asilo. Doon, may mga nurse na titingin sa'yo. Hindi mo na kami kailangang abalahin pa rito sa bahay, lalo na't magsisimula na kami ng bagong buhay ni Winona. Ang boses ni Weldon ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba nagtatapon lamang siya ng isang lumang piraso ng muebles na wala ng silbi. Inilapag niya ang isang polyeto ng isang malayong institusyon para sa mga may kapansanan sa ibabaw ng kumot ni Rena. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hanging umiihip sa silid, nagdadala ng amoy ng pagtataksil na mas masahol pa sa lansa ng patay na isda. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang itinatago ni Rena ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa naglalabiyab na determinasyon. Habang nakatingin siya sa kisame, tila nakikita niya ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis na nagiging isang matalim na sandata. Ang bawat pangungutya ni Weldon ay tila isang dagdag na lakas
sa kanyang mga binti na lihim na niyang naigagalaw sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Nang lumabas si Weldon, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang pumasok sa bintana. Si Warwick. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit habang tinitingnan ang kalagayan ng kanyang kapatid. Ngunit nananatili siyang kalmado para sa kanilang plano. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang barong at inilapag ito sa tabi ni Rena. Narito na ang lahat, kapatid. Mahinang sabi ni Warwick, ang kanyang boses ay tila isang malalim na agos ng tubig na hindi matitinag. Ang mga dokumento mula sa parokya. Napatunayan ng aking mga investigador na ang bawat sentimong kinuha ni Aling Wilhelmina mula sa pondo ng simbahan para sa mga mahihirap ay napunta sa kanyang pansariling bank account. Ginamit niya ang kabanalan bilang maskara ng kanyang kasakiman. Hinaplos ni Rena ang mga papel. Ang bawat pahina ay tila isang pako para sa kabaong ng mga taong umapi sa kanya. Salamat, kuya. Gusto kong makita ang mukha niya kapag ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan ay gumuho sa harap ng altar na kanyang nilapastangan. Dahan-dahan, sa tulong ni Warwick, sinubukan ni Rena na tumayo mula sa kanyang higaan. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila sumasakit sa pag-uunat. Ang kanyang mga kalamnan ay tila binabatak ng libu-libong maliliit na kawad. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, sa loob ng madilim na silid, ang kanyang puso ay lalong tumitibay. Ang haplo ng sahig na kawayan sa kanyang mga talampakan ay tila isang kumpirmasyon na ang kanyang pagbabalik ay hindi na mapipigilan. Kailangan mong mag-ingat, Rena, bulong ni Warwick habang inaalalayan ang kapatid. Ang bawat kilos mo ay dapat manatiling lihim hanggang sa huling sandali. Hayaan mong isipin nilang sila ang nagwagi. Hayaan mong magdiwang sila sa kanilang mga maling akala. Bago umalis si Warwick, pumasok si Wyatt sa bakuran. May dala siyang isang maliit na puting bulaklak ng gumamela na pinitas niya mula sa tabing daan. Nang makita niya si Rena na nakaupo sa silya, inilapag niya ang bulaklak sa kanyang palad. Ang bawat dampi ng balat ni Wyatt sa kanyang kamay ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng puot, mayroon pa ring isang puwang para sa kapayapaan. Para sa iyo, Rena, sabi ni Wyatt, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal na hindi nanghihingi ng anumang kapalit. Huwag mong hahayaang mawala ang bango ng iyong puso sa gitna ng mga tinik na nakapaligid sa iyo. Tumingin si Rena sa bulaklak. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng dagat na dala ni Wyatt. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng purong kabutihan sa gitna ng isang mundong puno ng dumi. Nais niyang sabihin kay Wyatt ang lahat. Nais niyang tumayo at yakapin ang lalaking ito. Ngunit alam niyang kailangan muna niyang tapusin ang kanyang nasimulan. Nang sumapit ang hapon, muling pumasok si Weldon sa silid. Suot ang kanyang pinakamagandang polo. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa. Isang tuwang hiram mula sa pighati ng iba. Handa na ang lahat, Rena. Sa linggo ang kasal. At pagkatapos ng seremonya, diretso ka na sa asilo. Huwag kang mag-alala. Pinirmahan ko na ang lahat ng kailangan. Wala ka nang dapat pang alalahanin, kundi ang manahimik. Nanatiling tahimik si Rena, ngunit sa loob niya, ang bawat salita ni Weldon ay tila isang huling hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na nagtatago ng isang dambuhala sa ilalim. Hanggang kailan kaya mapapanatili ni Rena ang kanyang pagpapanggap habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na para sa katarungan? Ano ang mangyayari sa araw ng kasal kapag ang biktima na akala nila ay lumpo ay biglang tumayo bilang kanilang hukom? Ang orasan ay tila tumitibok ng mas mabilis. Bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang pagsabog na yayanig sa buong nayon. Wala ka na namang pakinabang sa alas na ito, Rena. Sa kalagayan mong iyan, mas kailangan natin ng pambayad
sa mga huling sandaan ng sibil na kasal ni na Weldon at Winona kaysa sa isang lumang piraso ng ginto na nakatago lang sa ilalim ng iyong unan. Ang tinig ni Aling Wilhelmina ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo habang hinahalughog niya ang maliit na aparador sa tabi ng higaan ni Rena. Walang kaba, walang pag-aalinlangan. Ang bawat kilos ng kanyang mga kamay ay puno ng kasakiman habang hinahanap ang tanging alaala na naiwan ng tunay na ina ni Rena. Ang gintong locket na may nakaukit na maliit na rosas. Nakahiga si Rena, pilit na pinatitigas ang kanyang katawan habang ang bawat himaymay ng kanyang puso ay sumisigaw sa sakit. Nakita niya kung paano nakuha ng matanda ang locket. Nakita niya ang pagkislap ng ginto sa ilalim ng malamlam na liwanag ng silid. Ang huling hibla ng kanyang pagkakakilanlan na ngayon ay itinatrato na parang isang piraso ng basura. Nais niyang bumangon. Nais niyang bawiin ang kanyang dangal. Ngunit ang kanyang plano ay nangangailangan ng higit pang pagtitiis. "Tita, pakiusap. Huwag yan." Pabulong na pagsusumamo ni Rena. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Iyan na lang ang natitira sa akin." Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wilhelmina. "Natitira sa iyo? Rena, lahat ng meron ka ay sa amin na. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo sa bahay na ito. Ang alahas na ito ay maliit na kabayaran lamang sa perwisyong ibinigay mo sa aking anak." Isinilid ng matanda ang locket sa kanyang bulsa at lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Iniwan ng dalaga sa gitna ng nakabibinging katahimikan at ng amoy ng lumang alikabok. Nang dumating si Wyatt ng hapong iyon, agad niyang napansin ang pamumugto ng mga mata ni Rena. Hindi siya nagtanong ng marami. Ang bawat pintig ng puso ni Wyatt ay tila nakakabit sa nararamdaman ng dalaga. Lumapit siya at kinuha ang isang basang bimpo upang punasan ang mukha ni Rena. Ang kanyang mga kamay ay kasing ingat ng isang sining habang hinahaplos ang pisngi nito. "Nawala ang locket, Wyatt." Pabulong na sabi ni Rena. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, bumabasa sa magaspang na kamay ng lalaki. Kinuha niya. Ibebenta niya para sa kasal ni na Weldon. Naramdaman ni Rena ang paninigas ng mga kalamnan ni Wyatt. Ang banayad na lalaking ito, na laging nagbibigay ng kapayapaan, ay biglang naglabas ng isang aura ng naglalabiyab na galit. Ngunit bago siya umalis, tumigil muna si Wyatt. Ang kanyang golden moment ay ang dahan-dahang pag-aayos niya sa isang maluwag na tornilyo sa gilid ng silya ni Rena. Isang maliit na detalye na tila nagsasabing kahit anong mangyari, sisiguraduhin niyang mananatiling matatag ang sandigan ng dalaga. "Hahanapin ko yon, Rena. Ibabalik ko sa iyo ang bawat piraso ng iyong alaala." Ang mariing pangako ni Wyatt bago siya lumabas. Ang kanyang mga hakbang ay tila tunog ng paparating na unos sa dalampasigan. Sinundan ni Wyatt ang bakas ni Wilhelmina hanggang sa isang tagong sanglaan sa kanto ng bayan. Nakita niya roon ang isang lalaki, isang tauhan ni Weldon, na kasalukuyang tumatanggap ng pera kapalit ng gintong locket. Hindi nag-atubili si Wyatt. Hinarap niya ang lalaki sa isang madilim na eskinita. Ang bawat salita niya ay tila matalim na kidlat sa gitna ng dilim. "Ibigay mo sa akin ang locket na iyan. Hindi iyan sa inyo." Ang utos ni Wyatt. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng panganib. Ngunit hindi nag-iisa ang tauhan ni Weldon. Mula sa mga anino, lumitaw ang dalawa pang lalaki na may hawak na mga kahoy na pamalo. Hindi na nakapagsalita si Wyatt nang maramdaman niya ang unang impact ng kahoy sa kanyang likuran. Ang sakit ay tila isang sumasabog na bituin sa kanyang isipan, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Rena at ang kanyang pangako. Sa gitna ng pakikipaglaban, narinig ang tunog ng pagkabasag ng isang bote, kasunod ang mabibigat na yabag ng mga lalaking walang awa. Si Wyatt ay napasandal sa pader. Ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang noo, bumabasa sa kanyang paningin.
Sa kabila ng panghihina, ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa locket na nahulog sa lupa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagpupumilit. Rena, ang tanging pangalang namutawi sa kanyang mga labi bago ang huling malakas na hampas ay tuluyang nagpapadilim sa kanyang mundo. Naiwan si Wyatt na nakabulagta sa maruming kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom kahit wala na siyang malay. Samantala, sa loob ng kanyang silid, naramdaman ni Rena ang isang biglang kurot sa kanyang dibdib, isang masamang kutob na tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Ano ang mangyayari kay Wyatt matapos siyang pagtulungan ng mga tauhan ni Weldon? Maibabalik pa kaya niya ang huling alaala ni Rena? O ang sakripisyong ito ang magiging mitsa ng isang mas malaking tragedya bago ang araw ng kasal? Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tunog ng paparating na ambulansya sa malayo. Isang tunog na tila nagbabadya ng isang katotohanang hindi pa handang harapin ni Rena. Hindi na kailangan ng singsing para sa isang babaeng hindi man lang makatayo para tanggapin ang aking sumpa. Sa harap ng dambanang ito, tinatapos ko na ang anumang ugnayan sa iyo, Rena. Hindi ako pwedeng habambuhay na maging alipin ng isang lumpong tulad mo. Ang boses ni Weldon ay umalingaw-ngaw sa loob ng katedral, tila isang malakas na tunog ng kampanang basag na nagpabigla sa bawat taong naroroon. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng mainit na hapon, nagdadala ng amoy ng kamatayan ng isang pangarap. Sa harap ng altar, suot ang kanyang pinakamagandang barong na binili gamit ang huling pera ni Rena. Nakatayo si Weldon ng may katigasan ng loob, habang sa tabi niya ay nakangiti si Winona, balot ng isang mamahaling puting belo na tila ba siya ang reyna ng pagkakataong iyon. Nakatira si Rena sa kanyang selyang may gulong, sa gitna ng aisle. Suot ang isang simpleng puting bestida na tila ba siya ay isang alay na ihahain sa mga lobo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, tahimik at walang kibo. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay tila mga bubuyog na nagliliparan sa loob ng simbahan. Puno ng pangungutya, awa at panghuhusga. Weldon, anak, tama na ang drama, sabi ni Aling Wilhelmina na nakatayo sa unang hanay ng mga upuan. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa habang hinahaplos ang gintong locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang locket na ninakaw niya kay Rena. Pirmahan na natin ang mga huling papeles para tuluyan ng mawala ang perwisyong iyan sa buhay natin. Lumapit si Winona kay Rena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malisya. Pasensya na, Rena, pero kailangan na nating tapusin ang palabas na ito. Ang asilo ay naghihintay na sa iyo sa labas. Doon ka na mabubulok habang kami ni Weldon ay nagpapakasasa sa kayamanan mo. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahinang tunog ng pagkiskis ng sapatos sa sahig na bato ang narinig. Dahan-dahan, ang mga kamay ni Rena ay humawak sa gilid ng kanyang silya. Ang kanyang bawat kalamnan ay tila sumisigaw. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila isang tambol sa gitna ng giyera. At doon, sa harap ng lahat, ang himala ay nangyari. Ang bawat mata sa loob ng simbahan ay nanlaki. Ang bawat hininga ay napigil. Dahan-dahang itinuwid ni Rena ang kanyang mga binti. Ang puting tela ng kanyang bestida ay dahan-dahang lumaylay habang ang kanyang katawan ay unting tumatangkad sa paningin ng lahat. Tumayo si Rena ng matuwid, matikas, makapangyarihan, at may mga matang tila naglalabas ng apoy ng katarungan. Hindi ako ang mabubulok sa asilo, Winona. Ang boses ni Rena ay malalim, puno ng awtoridad at walang bakas ng panghihina. Dahil ang mundong itinayo ninyo sa aking mga luha ay guguho na sa mismong paanan ko. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng simbahan ang narinig. Pumasok si Warwick. Kasunod ang 5 lalaking nakasuot ng uniforme ng pulisya. Ang bawat hakbang nila sa sahig na marmol ay tila isang hatol ng tadhana. Sa likuran nila,
Nakita ni Rena ang isang pamilyar na anino, si Wyatt, na may benda sa ulo, ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamalaki para sa babaeng kanyang minahal. Weldon Villamor, Wilhelmina Villamor, at Winona Santos, sabi ni Warwick, ang kanyang boses ay tila isang malakas na kulog sa loob ng katedral. Inaaresto kayo sa mga kaso ng estafa, pagnanakaw, at pagsasabotan, at higit sa lahat, sa tangkang pagpatay sa aking kapatid. Nang hina ang mga tuhod ni Weldon, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang tinitingnan ng mga pulis na lumalapit sa kanya. Kapatid, Rena, anong ibig sabihin nito? Tumingin si Rena kay Weldon ng may matinding pagkasuklam. Ang babaeng tinawag mong lumpo, ang babaeng itinuring ninyong basahan, ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang nakabili na ng bawat lupang tinitirikan ninyo. Ang bawat sentimong ginastos ninyo sa kasal na ito ay galing sa aking bulsa. At sisiguraduhin kong babayaran ninyo ito ng bawat segundong ilalagi ninyo sa loob ng selda. Lumapit si Wilhelmina at lumuhod sa paanan ni Rena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagpupumilit na humawak sa damit ng dalaga. Rena, anak, patawarin mo kami. Nagkamali lang kami. Huwag mo kaming ipakulong. Utang na loob. Ngunit dahan-dahang iniatras ni Rena ang kanyang paanan. Ang utang na loob ko sa inyo ay binayaran ko na noong araw na hinayaan ko kayong ubusin ang aking dugo at pawis. Ngayon, ang tanging utang na natitira ay ang hustisyang dapat ay matagal ko nang nakamit. Hinubad ni Rena ang gintong locket mula sa leeg ni Wilhelmina nang may isang mabilis na kilos. Ang tunog ng naputol na kadena ay tila isang huling hudyat ng kanyang kalayaan. Tumingin siya kay Wyatt na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila unt-unting naglalaho sa ilalim ng banayad na tingin ng lalaking ito. Habang hinihila ng mga pulis, ang nagwawala at sumisigaw na si Winona at ang nanginginig na si Weldon, na natiling nakatayo si Rena sa gitna ng altar. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang mga pisngi ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng isang pusong, sa wakas, ay nakalaya na sa tanikala ng pagtataksil. Ano ang mangyayari sa buhay ni Rena ngayong ang katarungan ay nasa kanyang panig na? At paano niya sisimulan ang pagbuo muli ng kanyang buhay kasama ang tanging taong hindi siya iniwan sa gitna ng kanyang kadiliman? Ang bawat rehas na bakal na nakaharang sa pagitan natin, Weldon, ay tila huling hatol sa isang pag-ibig na matagal nang nabulok sa iyong mga kasinungalingan. Ang tinig ni Rena ay kalmado, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng selda. Suot niya ang isang simpleng asul na bestida. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng dangal na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Sa loob ng madilim na selda, si Weldon ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang dating malinis na barong ay gusot-gusot na at puno ng mansya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang. Ngayon ay tila dalawang butas na puno ng takot at pagsisisi. Sa kabilang sulok, si Winona ay walang tigil sa paghagulgol. Ang kanyang mukha ay namumugto at ang kanyang magandang belo ay isa na lamang tumpok ng basahan sa sahig. Rena, mahal ko, pakiusap, bawiin mo ang demanda. Pagmamakaawa ni Weldon habang dahan-dahang lumalapit sa rehas, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagtatangkang hawakan ang dulo ng damit ni Rena. Nagawa ko lang naman ang lahat dahil sa utos ni Mama. Alam mo namang mahal kita, di ba? Pwede nating simulan muli. Gagamitin natin ang yaman mo para sa ating kinabukasan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rena. Mahal, Weldon, ang tanging mahal mo ay ang iyong sarili at ang kaginhawaang ninakaw mo mula sa aking pawis. Ang bawat sentimong kinuha ninyo ay hindi lamang pera. Ito ay ang bawat gabi na hindi ako nakatulog para mapagtapos ka. Ang bawat utang na loob na ibinabato ninyo sa akin ay matagal ko nang nabayaran ng higit pa sa nararapat. Mula sa kabilang selda,
Naririnig ang malakas na kalabog ng kamay ni Aling Wilhelmina sa mga rehas. Ang matanda ay tila isang sugatang hayop. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Wala kang utang na loob, Rena. Kami ang nagpatuloy sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng pamilya. Ganito ba ang igaganti mo sa amin? Hinarap ni Rena ang matanda ng walang takot. Ang pamilyang ibinigay ninyo sa akin ay isang lason na binalot sa matatamis na salita. Ninakaw ninyo ang aking locket, ang aking dangal, at muntik na ninyong nakawin ang aking buhay. Ngunit salamat sa inyo, dahil sa gitna ng inyong kadiliman, nakita ko ang tunay na liwanag. Dahan-dahang kinuha ni Rena ang gintong locket mula sa kanyang bulsa at tiningnan ito. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pagtanggap na ang nakaraan ay tapos na. Hindi na niya kailangan ang pag-amin ng mga taong ito para maging buo ang kanyang pagkatao. Inilagay niya ang locket sa kanyang leeg, ang lamig ng ginto sa kanyang balat ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang tagumpay. Tapos na ang palabas ninyo. Huling sabi ni Rena bago siya tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila isang pagbaklas ng bawat tanikalang gumapos sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martsa ng kalayaan. Ngunit paglabas niya ng himpilan ng pulisya, ang kanyang tagumpay ay tila biglang nabalot ng isang makapal na ulap. Hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na anino ni Wyatt, ang lalaking ang bawat sakripisyo ay naging tulay niya tungo sa katarungang ito. Ngunit tanging si Warwick lamang ang nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan. Nasaan si Wyatt, kuya? Tanong ni Rena. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Mas matindi pa kaysa noong hinarap niya ang kanyang mga kaaway. Tumingin si Warwick sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Umalis na siya kaninang umaga, Rena. Iniwan niya ang kanyang mga gamit sa talyer. Sabi niya, tapos na ang kanyang tungkulin. Ngayong alam na ng lahat na ikaw ay isang makapangyarihang heredera. Naramdaman niyang wala na siyang puwang sa iyong bagong mundo. Naramdaman ni Rena ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Mas masakit pa kaysa sa anumang pinsalang natamo niya sa aksidente. Ang yaman na akala ng lahat ay magpapasaya sa kanya ay tila naging isang pader na naghihiwalay sa kanya sa tanging taong tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Hindi, pabulong na sabi ni Rena, ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Hindi niya pwedeng gawin ito. Hindi ko kailangan ng yaman kung wala siya sa tabi ko. Mabilis na tumakbo si Rena patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay tila isang pagpupumilit na habulin ng isang pangarap na malapit ng maglaho. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Nagdadala ng amoy ng alat at ng tablang nara, ang amoy ni Wyatt. Ngunit ang talyer ay madilim na. Ang tanging naiwan ay ang mga pinagtabasan ng kahoy at ang selyang gawa sa gulong na ginamit niya noong siya ay nagpapanggap pa. Saan nagtago ang tahimik na tagapagligtas ni Rena? Kaya ba niyang tanggapin ang isang buhay na puno ng ginto at hiyas kung ang kanyang puso ay nananatiling nakabaon sa buhangin ng dalampasigan kasama ang taong naging sandigan niya sa gitna ng unos? Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang kaisa-isang bituin na nagsilbing gabay niya ay tila naglaho na sa langit. Ang mga bituin sa langit ay tila mga hiyas na nakakalat sa isang itim na pilus. Ngunit para kay Rena, ang bawat kislap nito ay tila isang paalala ng kanyang kalungkutan. Nakatayo siya sa veranda ng kanyang bagong mansyon sa Cebu. Suot ang isang mamahaling seda na bestida. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom. Ang bawat haplos ng hangin ay tila naghahanap ng isang pamilyar na init na wala na sa kanyang tabi. Rena, kailangan mo nang magpahinga. Marami pa tayong aasikasuhin sa kumpanya bukas. Mahinang sabi ni Warwick habang lumalapit sa kanyang kapatid. Ang bawat salita ni Warwick ay puno ng pag-aalala.
Ngunit alam niyang ang sugat sa puso ni Rena ay hindi kayang gamutin ng anumang piraso ng papel o pirma ng abogado. Hinarap ni Rena ang kanyang kuya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kuya, ang yaman ni na mama at papa ay isang biyaya, ngunit hindi ito ang nagligtas sa akin noong ako ay nasa dilim. Hindi ang gintong ito ang bumuhat sa akin noong hindi ako makalakad. Isang lalaking may kalyo sa kamay at amoy ng dagat ang nagbigay sa akin ng dahilan upang muling tumayo. Dahan-dahang hinubad ni Rena ang kanyang mga mamahaling sapatos at iniwan ang mga ito sa gitna ng marmol na sahig. Aalis ako, kuya. Babalik ako sa kung saan ako tunay na nabibilang. Mabilis na nagmaneho si Rena pabalik sa maliit na nayon. Ang bawat kilometrong nadadaanan niya ay tila isang hakbang patungo sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang marating niya ang dalampasigan, ang dagat ay tila bumubulong ng isang pamilyar na kanta. Tumakbo siya sa buhangin, ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa bawat hakbang. Hindi alintana ang dumi sa kanyang mamahaling damit. Sa dulo ng talyer, nakita niya ang isang maliit na liwanag mula sa isang gasera. Doon, sa gitna ng mga pinagtabasan ng kahoy, nakaupo si Wyatt. Hawak niya ang isang piraso ng liha, dahan-dahang pinapakinis ang gilid ng selyang gawa sa gulong na ginawa niya para kay Rena. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ang bawat kilos niya ay tila isang pag-alaala sa isang babaeng akala niya ay nawala na sa kanyang mundo. Bakit mo pa pinapakinis ang selyang yan, Wyatt? Hindi ko na kailangan ng mga gulong na yan para makarating sa'yo. Ang boses ni Rena ay tila isang malambot na himig na bumasag sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Wyatt. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Rena, anong ginagawa mo rito? Ang lugar mo ay sa Cebu, sa piling ng iyong pamilya at ng iyong yaman. Isang hamak na manggagawa lang ako. Rena, hindi ako nabibilang sa mundo mo. Lumapit si Rena at hinawakan ang magaspang na kamay ni Wyatt. Inilapat ito sa kanyang pisngi ng may matinding pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang bawat pagkakaiba ng kanilang katayuan ay natunaw sa init ng kanilang ugnayan. Ang mundo ko, Wyatt, ay kung nasaan ka. Noong ako ay isang mahirap na tagatali ng lambat, minahal mo ako. Noong ako ay isang lumpong walang silbi sa mata ng iba, binuhat mo ako. Ngayong ako ay mayroon ng lahat. Wala pa ring halaga ang lahat ng yon kung wala ang mga kamay mong nagparamdam sa akin na ako ay mahalaga. Naramdaman ni Rena ang panginginig ng mga kamay ni Wyatt. Ang matipunong lalaking ito na hinarap ang mga tauhan ni Weldon nang walang takot. Ngayon ay tila isang batang naliligaw na muling nakahanap ng daan pauwi. Pero Rena, baka pagsisihan mo ito balang araw. Baka hanapin mo ang karangyaan na tinalikuran mo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rena. Ang tanging pagsisisi ko ay kung hahayaan kitang mawala sa akin dahil lamang sa takot ng ibang tao. Hindi ako ang heredera ng Cebu sa harap mo, Wyatt. Ako si Rena. Ang babaeng dinala mo sa dalampasigan upang makita ang ganda ng mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Wyatt ang kanyang ulo at isinandal ang kanyang noo sa noo ni Rena. Ang amoy ng dagat, ng lansa ng lambat, at ng pagmamahal ay bumalot sa kanila. Sa ilalim ng naglalakihang mga bituin, isang pangako ang nabuo. Isang pangakong hindi na muling mababali ng anumang unos o ng anumang yaman ng mundo. Isinandal ni Rena ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Wyatt habang pinapanood nila ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot tanaw. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila unting naglalaho, napapalitan ng isang payapang pag-asa. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga kaaway ay nasa likod na ng mga rehas, ngunit ang tunay na tagumpay ni Rena ay ang pagkakaroon ng lakas na piliin ang pag-ibig sa kabila ng lahat. Saan kaya hahantong ang bagong simula ni na Rena at Wyatt ngayong ang tanging dala nila
ay ang kanilang mga puso at ang malawak na karagatan. Paano nila itatayo ang isang buhay na puno ng katotohanan sa gitna ng mundong mapanghusga? Habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang bumabalot sa kanila, alam ni Rena na hanggat magkahawak ang kanilang mga kamay, wala nang anumang lason ang makakasira sa kanilang paraiso. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng dagat ay nananatiling kasing presko ng dati, ngunit ang hangin sa maliit na nayon ay tila mas magaan na ngayon. Nakatayo si Rena sa harap ng isang malaki at bagong gusali na gawa sa matitibay na kahoy at semento, ang sentro ni Rena. Ito ay isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga taong may kapansanan, kung saan itinuturo ang sining ng pagtatali ng lambat at paggawa ng mga kagamitang pangkabuhayan. Dahan-dahang hinaplos ni Rena ang karatulan ng gusali. Ang bawat kalyo sa kanyang mga kamay ay tila nagkukuwento ng kanyang pinagdaanan, mula sa pagiging isang hamak na manggagawa hanggang sa pagiging isang biktima ng pagtataksil, at ngayon ay isang sandigan ng pag-asa. Rena, handa na ang mga bata para sa graduation ceremony nila sa vocational course. Tawag ni Warwick habang lumalapit, suot ang isang simpleng t-shirt. Pinili rin ni Warwick na manatili sa nayon ng mas madalas upang tulungan ang kanyang kapatid sa pagpapatakbo ng pundasyon. Ang yaman ng kanilang pamilya ay hindi na lamang nakatago sa mga bangko sa Cebu. Ito ay dahan-dahang dumadaloy sa mga buhay na muling nabibigyan ng pagkakataon. Ngumiti si Rena sa kanyang kuya. Salamat kuya, darating ako sa sandali. Bago pumasok sa loob, tumanaw muna si Rena sa malayo. Nabalitaan niya kamakailan ang kalagayan ni na Weldon at Aling Wilhelmina sa loob ng kulungan. Sinasabing ang matanda ay madalas nang managinip ng gising, tila hinahabol ng mga anino ng kanyang mga maling nagawa. Habang si Weldon naman ay naiwang mag-isa matapos siyang iwanan ni Winona na nakatakas pala patungong ibang bansa bago pa man mahuli ng tuluyan. Ngunit balita ay naghihirap din ito ngayon sa malayo. Naramdaman ba ni Rena ang tuwa sa kanilang paghihirap? Hindi. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Napatawad na ba niya sila? Hindi sa paraang kinalimutan niya ang kanilang ginawa, kundi sa paraang hindi na hinahayaan ng kanyang puso na kontrolin siya ng galit. Ang tunay na katarungan para kay Rena ay ang mabuhay ng malaya mula sa anumang pait na dulot ng nakaraan. Isang pamilyar na bisig ang dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang. Ang amoy ng tablang nara at barnis ay agad niyang kinilala. Si Wyatt, ang kanyang tahimik na tagapagligtas, ang lalaking nanatiling matatag sa kanyang tabi mula noong siya ay nakaupo pa sa selyang gawa sa gulong hanggang sa ngayong kaya na niyang tumakbo sa dalampasigan. Ang lalalim na naman ng iniisip mo, mahal ko. Bulong ni Wyatt, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na simoy ng dagat. Isinandal ni Rena ang kanyang ulo sa balikat ni Wyatt. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Wyatt. Kung hindi dahil sa iyo, baka nakaupo pa rin ako sa dilim at naghihintay ng awa ng ibang tao. Hinarap siya ni Wyatt at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng parehong paghanga noong unang beses silang magkita sa shipyard. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Rena. Ako lang ang nagsilbing saklay mo hanggang sa mahanap mo ang sarili mong lakas. At ngayon, hindi na kita kailangang buhatin dahil kaya na nating maglakad ng magkasama. Naglakad ang dalawa patungo sa loob ng sentro, magkahawak kamay, habang ang mga alon sa dalampasigan ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Ang sikat ng araw ay tila isang gintong basbas sa kanilang bawat hakbang. Nahanap na ba ni Rena ang kapayapaan? Oo. Sa bawat ngiti ng mga kababaihang tinutulungan niya, sa bawat haplos ni Wyatt, at sa bawat gabi na nakakatulog siyang walang takot, doon niya natagpuan ang tunay na yaman. Ang bayhawk na iniwan ng kanyang kwento
ay simple lamang. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng utang na loob, kundi isang pakpak na magdadala sa iyo sa kalayaan. At ang pinakamakapangyarihang pagbabalik ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapakita na kaya mong maging masaya sa kabila ng lahat ng sakit. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, ang kwento ni Rena, ang babaeng dumanas ng hapdi ngunit pinili ang hilom, ay mananatiling isang alamat sa nayon ng mga mangingisda. Isang paalala na hanggat may dagat na humahampas at may pusong nagmamahal, laging may bagong simula na naghihintay sa atin sa pampang ng buhay. At sa bawat paghampas ng mga alon na yon, inanod na ang pait ng kahapon na nag-iiwan lamang ng asin ng karunungan sa ating mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa paglalakbay na ito. Isang malaking karangalan ang makasama kayo mula sa unang pahihina ng sakit hanggang sa huling hininga ng pag-asa ni Rena. Habang isinusulat ko ang bawat salita, tila ba kasama ko kayong umiiyak sa bawat hagupit ng tadhana at bawat pagtataksil na hinarap ng ating bida. Aaminin ko, ang pinakamahirap na bahagi sa pagbuo ng kwentong ito ay ang mga sandaling kailangang ipakita ang pananahimik ni Rena sa gitna ng matinding pang-aapi. Ang eksena kung saan pilit niyang tinitiis ang hapdi ng mainit na sabaw habang nakikinig sa tawa ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay ay tunay na nagpadurog sa aking puso bilang manunulat. Ang kwentong ito ay hango sa katatagan ng bawat Pilipina na nakilala ko. Mga babaeng tila mga kawayan na yumuyuko sa malakas na bagyo, pero kailanman ay hindi nababali ang dangal. Nais kong iwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pag-aapoy ng isang munting sulo sa gitna ng dilim upang mahanap natin ang sariling daan palayo sa puot. Tulad ng isang butil ng palay na kailangang mabaon sa lupa bago tumubo at mamunga, kailangan din nating harapin ang ating mga pagkawasak upang mahanap ang tunay na liwanag ng ating pagkatao. Bago tayo tuluyang magpaalam sa dalampasigan ni Rena at Wyatt, may isang tanong na nais kong iwan sa inyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Rena, sapat na ba sa iyo na makitang nagdurusa sa loob ng selda ang mga taong nanakit sa iyo? O kaya mo rin bang buksan ang iyong puso para sa ganap na pagpapatawad upang tuluyan kang makalaya sa anino ng nakaraan? Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong saloobin at karanasan. Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting binhi ng pag-asa sa inyong mga puso. Kung naantig ang inyong damdamin, pakiusap po na i-like ang video na ito, mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong bawat suporta ang nagsisilbing lakas sa aking pluma upang patuloy na makalikha ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon at hilom sa ating lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Maraming salamat at manatili tayong matatag sa harap ng anumang unos.